Sup mga repa, this is Kuya Nikki again nagbabalik, and today nagluto pala tayo dito ng isang restaurant style na recipe. Ito yung tinatawag nating sweet and sour meatballs. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking step by step procedure and recipe kung paano ko niluto ito. So paano mga repa? Tara, samahan nyo umuli at natin ang lutuin ito. Tara! Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating sweet and sour meatballs recipe. So ang first step na ginawa ko dito ay tayo gumawa muna ng ating meatballs. So ito, kinumbine ko lang dito yung 3 ingredients ko. Meron ako ditong garlic or bawang, mga 5 to 7 cloves. Tapos yung ating sibuyas, pulang sibuyas, medium to large size. At nilagyan ko rin siya ng carrots. Now, kung wala kayong food processor, pwede naman manually i-chop nyo itong mga ingredients na to. So ito, yung carrots na ginamit ko dito, isang malaking buo to. So in that way, mapapakain ko yung dalawang anak ko ng carrots na hindi nila namamalayan. So ayan, pagka mga finally chop na siya, ang next na gagawin natin dito ay ating itong ihahalo sa ating pork giniling or minced pork. Dun sa ating pork giniling, gumamit lang ako ng siguro mga half kilo yon. So ayan, ipapakita ko dito. Ito yung ating giniling. Ang pork giniling na ginamit ko dito, yung may halong taba. In that way, mas masarap siya, and at the same time, mas madaling nagpo-form yung ating meatballs. Tapos pagkatapos natin kinumbine yung ating food process na carrots, sibuyas, tsaka yung ating bawang, naglagay ako ng mga 3 to 4 tablespoon na oyster sauce. Then, yung ating rock salt, siguro mga a teaspoon lang kasi maalat na rin yung oyster sauce. Ground black pepper, 1 to 2 teaspoon. Now, pag gusto nyo talagang malinamnam at maumami taste, pwede itong haluan ng betchin o kaya ng magic sarap. Siguro betchin siguro, tsaka sa magic sarap siguro mga kalating pakete, yung sa isang buo. Tapos ito, naglagay ako ng all-purpose flour at gumamit din ako dito ng cornstarch. Ito kasi, nagdadagdag siya ng ating, napaparami niya yung ating meatballs, and at the same time, binder siya, meaning to say tumutulong siya para hindi maghiwalay-walay yung ating meatballs. Pagkatapos yan, isang itlog, hinalo din natin dito. So, ito, kung kayo ay nagtitinda, pwede nyo damihan yung cornstarch saka yung ating all-purpose flour. Yung all-purpose flour kasi, bukod sa pinaparami niya yan, pero yung texture niya parang malambot. So, kaya hinaluan ko siya ng cornstarch para medyo solid yung ating meatballs. So, hahaluin lang natin ito mga pepa. Pag well blended na yung ating mga ingredients, isa-set aside natin yan para yung ating mga ingredients mas lalong humalo at kumapit yung lasa. Second step natin dito, i-prepare natin dito yung ating sweet and sour sauce. So yan, nakita nyo meron ako pineapple chunks, dalawa, di ba? Yung isang malaki at yung isang maliit. So hindi ko na nakita kung gaano karami yan. Basta hinaluan ko yan, meron ako pineapple juice, tapos haluan ko rin siya ng tomato ketchup. So ito, mas gusto ko yung tomato ketchup kaysa sa banana ketchup. Kasi yung banana ketchup parang may aftertaste para sa akin eh. So ito, sa tomato ketchup siguro mga 3 tablespoon or hanggang sa gumanda yung kulay. Tapos sa vinegar, since maraming nga ako nilagay na pineapple juice, siguro mga 2 tablespoon lang. And itong ating soy sauce, hinaluan ko rin siya, mga 2 tablespoon. Tapos ito sa brown sugar, nag-start ako sa 1/4 cup. So sa brown sugar kasi depende yan sa kapasidad ng tamis na gusto nyo. May iba kasi konti lang yung gustong tamis, may iba naman gusto sobrang tamis. So yan, hahaluin lang natin to mga repa. Then ito, third step natin, yung sinet aside nating meatballs, ating itong pipituin. So much better to kung lubog sa mantika at sa eksaktong apoy lang, wag sobrang lakas. In that way, maluluto yung loob pati yung labas. Kasi kung sobrang lakas yung apoy nyo rito, baka sunog na yung outer
part ng ating meatballs pero yung loob hilaw. So mas maganda yung sakto lang yung mga medium to low lang ang ating gagamiting level ng ating pagluluto dito. Hindi ko malaman yung yung exact term doon eh. So ayan, ating niluluto dito to mga repa. So oo nga pala, nasabi sa akin ng dati kong katrabaho, colleague ko si Ate Joey Arabaca. Shout out sa iyo na nasa Iloilo ka na. Hello sa pamilya mo ha. Thank you for watching ng aking mga videos, Ate Joey Arabaca. And Del Pete Fedelicio at sa Technical Escalations team, yung team ko dati. So ayan, niluto lang natin sa mainang apoy. So manonotice nyo naman yan eh. Pag medyo hindi na siya sobrang lambot ng pinisil mo, okay na yun. So ito naman yung ating sweet and sour sauce. So may mantika tayo pag mainit na. Nag-isa tayo dito ng ating puting sibuyas. Hiwang malalaki ang ating ginawa dito. In that way, pag nag-picture taking tayo, maganda tignan. Parang kunyari nasa restaurant tayo. Huwag nyo nang antayin mag-translucent yan. Basta siguro probably 30 to 50 seconds. Isalin nyo na dito yung ating green and red bell pepper. Bell pepper, yun, nabubulol pa ako. Ito kasi, kailangan itong combo to, red at saka green bell pepper. Pag wala yan, nabibitin ako sa lasa eh. Nabibitin ako sa aroma at saka sa amoy. So, dapat magkasama yan. Tapos yan, tinimplahan din natin siya ng ground black pepper. Mga 1 to 2 teaspoon. Now, kung gusto nyo maglagay ng carrots, pwede rin naman maglagay ng carrots. Pero usually sa amin kasi hindi na napapansin yung carrots eh. So, pwede nyo dagdagan para pwedeng kainin at maganda rin tignan lalo yung inyong sweet and sour meatballs. Tapos yan, yung ating tinimplahan kanina na sauce, isalin nyo na dito. Now, kanina yung sauce natin, hindi pa yun yung pinali. Kasi gagawa pa tayo dito ng ating adjustments. Of course, hindi ko naman usually kasi sa pagluluto, along the way, gumagawa tayo ng adjustments eh. So ito, naglagay ako ng slurry of cornstarch. Ito yung magpapalapot sa atin. So manonotice yung medyo nasobrahan ko yung lapot dito. So ayan, at medyo hindi nawala yung kulay ng ating ketchup. So ang gagawin kong adjustment dito, mag-a-add ako dito ng tubig hanggang sa makuha ko yung desired na texture na gusto ko. Ang gusto mo kasing texture dito, yung pagka hinalo mo yung meatballs, yung kakapit lang yung sauce. Hindi yung parang mamumuo siya, o kaya naman yung parang hindi kakapit yung sauce. So yun yung ganong objective. So ating tinikman ito mga repa. So kung okay na ba yung tamis, yung asim. So ito, nagdagdag ulit ako ng 1/4 cup of brown sugar. So all in all, gumamit ako dito ng 1/2 cup of brown sugar. Para sa akin okay na yun eh. Kung sa iba, kung bitin pa di dagdagan nyo pa, gawin yung 3/4 yung sukat. Now, kung yung sa asim, bitin kayo, siguro magdagdag pa kayo ng pineapple juice dito. Pero ako okay na. Tapos ito, sa pang-finale ko yung pineapple chunks natin. Kasi mas lalong ma-appreciate mo yung aroma ng ating pineapple. Kaysa ginisa mo siya, parang nawawala yung lasa. So yan, almost done na tayo dito sa pagluto mga repa. Titimplahan ko lang to ng ground black pepper. Tapos yan, syempre palalaputin natin to ng konti mga repa. Pagkatapos yan, ang next move na gagawin natin dito, ating itong ipagluto na to. Syempre, i-combine natin yan sa ating meatballs. So, kayo na lang mag-assemble yan. Nakita nyo, sobrang dami ng aking sauce, no? Kasi ginagawang sabaw ng mga ng ko tong sweet and sour meatballs. So ayan, atin ang hinalo yung ating meatballs dito. So ayan, makikita nyo rito, medyo lutuin nyo pa ng konti para talagang lutong-luto yung ating meatballs. Pero wag naman yung sobrang tutustahin nyo kasi baka tumikas na siya. Masasabi ko sa inyo, yung meatballs na yun, masarap yung kinalabasan. So ayan, So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos. So again, this is Kuya Nicky. I just want to say thanks everyone sa panonood. So, till next video, thank you and have a good day everyone.